13 taon na ang nakalipas. Iniwan ng aking anak na babae, ang aking 3 apo, sa pintuan ng aking bahay, na sinabing kailangan lang niyang matulog ng kaunti. Hindi na siya bumalik. Ako ang nagpalaki sa kanila. Nagpakain at nyakap kapag tinatrato niya sila na parang basura. Ngunit nitong umaga ay hindi siya bumalik na may card ng pasasalamat o may paumanhin. Bumalik siya na kasama ang isang tactical team. Isang abogado na may suite na nagkakahalaga ng 150,000 at ang paratang na kinidnap ko raw ang kanyang mga anak. Akala nila ay nakulong nila ako. Akala nila ay matandang ulianin lang ako na madali nilang maipapahiya. Ngunit hindi nila alam ang tungkol sa sobre na kulay mustard na ilang taon ko nang itinago sa ilalim ng maluwag na tabla sa sahig ng aking kwarto. Nang ibinato ko ang papel na iyon na naninilaw na sa estrado ng hukom, ang ekspresyon niya ay hindi galit, puro gulat ito. Tiningnan niya ako at bumulong na halos walang boses. Alam ba ng mga bata ito? Tinitigan ko siya at sumagot, hindi pa, ngunit malapit na nilang malaman. At bago ko sabihin sa iyo kung ano ang laman ng sobrang iyon, pakikalmahan mo akong mag-like at mag-subscribe sa channel. Sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. Nakakatulong sa matandang ito na malaman na naririnig ang kanyang kwento. 6:00 ng umaga ng linggo at ang tanging kasalanan ko ay sobra ang mantikilya na nilagay ko sa kawali. Ako si Jos Reyes. Lahat ay tinatawag akong Lolo Pepe. May 70 taon na ako at ang aking tuhod ay parang tuyong kahoy na kumakaluskos kapag nagbabago ang panahon. Ngunit matatag pa rin ang aking mga kamay. Nagtrabaho ako ng 40 taon sa oil rigs at oil fields. Mga trabahong nagtuturo sa iyo ng 2 bagay. Pasensya at kung paano magluto ng almusal na talagang nakakabusog. Tahimik ang kusina, maliban sa kislot ng taba ng bakon, at ang mahinang hum ng refrigerator. Iyon ang paborito kong oras ng araw. Sa kabilang kwarto ay natutulog ang aking 3 dahilan para patuloy na huminga. Si Juan ay 17 na, malaking lalaki na, catcher ng basketball team sa high school at may ganang kumain na parang walang hanggan. Si Maria ay 15, matalimang dila at malinaw ang isip. Nagsasalita siya tungkol sa pag-aaral ng abogasya na parang desidido na. At si Pedro, ang aking Pedro ay 13 na. Sanggol pa lang siya na 2 buwan. Nakabalot sa maruming tuwalya nang iwan siya ng kanyang ina dito. Inihanda ko ang itlog na may kamatis at sibuyas na gusto ni Pedro. Malambot ang pula ng itlog nang hindi sobrang luto. Habang nagluluto ay nagbibilang ako sa isip. Ang aking pensyon ay 1,000,000 sa isang buwan. Sa pagitan ng bayad sa bahay, bills at pagkain para sa 3 teenager na mabilis lumaki, karaniwan ay natitira akong 2,500. Inimpok ko ang 2,500 na iyon sa lata ng kape sa loob ng 6 na buwan para bilhan si Juan ng bagong glove para sa playoffs. Hindi ito buhay na marangya. Walang biyahe sa Europe o mamahaling sasakyan. Ngunit mainit ang bahay na ito at puno ng pagmamahal. O gayon man hanggang sumabog ang pangunahing pintuan. Ni hindi ko narinig na kumatok. 1 segundo ay inaabot ko ang asin at sa susunod ay may malakas na ingay na yumayanig sa aking buto. Nagpabagsak ng mga nakaprami na litrato sa halway at pinuno ng mga piraso ang sala na parang shrapnel. Bago ko mapatay ang stove, puno na ng mga lalaki na may helmet, vest at mahabang armas ang aking kusina. Sumisigaw sila ng orders na tumatalbog sa sahig. Pulis, sa sahig, kamay kung saan kita. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan na mabagal. Ang unang instinct ko ay tumakbo sa halway, protektahan ang mga kwarto, protektahan ang aking mga apo. Nakapag-isang hakbang pa ako nang may mabigat na bota na sumipa sa aking paa. Matindi akong bumagsak. Ang mukha ko ay bumangga sa malamig na tiles kasama ang isang patak na mantika. May sakit na tumagos sa aking masamang balikat. Ngunit hindi ko pinansin. Huwag ninyo silang saktan. Sigaw ko mula sa sahig na magaspang ang boses. May mga bata sa bahay. Pakiusap, huwag ninyo silang saktan. May tuhod na tumusok sa aking likod at posas na sumara sa aking pulso na may click na hanggang ngayon ay naririnig ko kapag naalala. Ang tibok ng puso ko ay parang ibon na nakulong. Narinig ko silang magising. Narinig ko ang sigaw ni Maria. Narinig ko si Pedro na umiiyak. Bitawan ninyo siya, ungol ni Juan. Pinilit kong ikot ang league para makita. Lumabas ang aking apo mula sa kwarto na naka-shirt at boxer lang. Handang makipaglaban sa buong army para sa kanyang lolo. Manatili ka roon, Juan, sigaw ko. Huwag kang gumalaw, anak. Manatili ka roon. 2 ahente ang humawak sa kanya at ibinangga sa dingding. Bata pa siya, pakiusap ko. 17 anyos, pakiusap. Noon nagbukas ang dagat ng uniform na parang may importanteng tao at pumasok siya.
13 taon na ang lumipas, ngunit kilala ko ang kanyang lakad kahit saan. Si Ana, ang aking anak na babae. Ngunit hindi ito ang Ana na naalala ko. Noong huli ko siyang makita ay payat na payat. Kulay abo ang balat dahil sa droga at murang alak. May pasa sa pisngi mula sa kung sinong lalaki na sinisira niya ang sarili noon. Iniwan niya ang 3 sanggol na umiiyak sa aking sala. Sinabi niyang kukunin lang niya ang gatas at nawala. Ang babaeng pumapasok ngayon sa aking kusina ay parang mula sa magazine. Coat na cream, buhok na perpektong ayos, mamahaling salamin sa mata. Dahan-dahan niyang tinanggal ito para ipakita ang mga matang may makiyop na perpekto. Mukha siyang malusog, mukha siyang mayaman at tiningnan niya ako na may pagkasuklam na nagpanginig sa aking dugo. Ayan siya, sigaw niya na nakaturo sa akin ng daliri na perpektong manikir. Ayan ang halimaw na iyan. Siya ang lalaking nagnakaw ng aking mga babi. Ako pa rin sa sahig, pisngi sa tiles, hindi makapaniwala. Nagnakaw. Hindi ko sila ninakaw, iniligtas ko sila. Inyahon ko sila mula kung saan niya iniwan na parang basura. Dumaan si Ana sa aking paa na parang basura ako. At tumakbo sa halway kung saan magkakasama ang mga bata. Nakakulong. Ay, mga mahal ko. Umungol niya na parang chef na telenovela. Nandito na si Mama. Sa wakas ay natagpuan ko kayo. Matagal ko kayong hinanap. Nakita ko si Pedro na umurong. Hindi niya kilala ang babaeng iyon. Sanggol pa siya nang umalis siya. Para sa kanya ay estranghero na may mahal na pabango at kaguluhan. Ngunit hindi alintana ni Ana. Niyakap niya ng mahigpit si Pedro at si Maria. Layuan mo sila. Ungol ko na nagpupumilit sa posas. Ang tuhod sa aking likod ay lalong tumindi na nagpaubos ng hangin ko. Wala kang karapatan, Ana. Iniwan mo sila. Iniwan mo silang may maruming diaper. 2 araw kang nawala. Humarap siya sa akin at sandali ay nawala ang maskara. Ngumiti siya na puro yelo, ngiti na nagsasabing, panalo na ako. Pagkatapos ay humarap siya sa ahente sa tabi niya at biglang lumabas ang perpektong luha. Officer, umiyak siya. Delirious siya. Marahas siya. Hawak niya kaming prisoner ng 13 taon. Sinabi niya na kapag bumalik ako, ay papatayin niya sila. Araw-araw akong natatakot. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ngunit para sa kanila ay matandang gusgusin ako sa magulong kusina at siya ay eleganteng ina na nabiktima. Jose Reyes, sabi ng officer na hinila ako. Ikinulong ka sa 3 counts ng kidnapping, interference sa custody at endangering minors. May karapatan kang manahimik. Kinarga nila ako palabas. Ang aking mga kapitbahay ay nakapajama at robe na nanonood mula sa kanilang bakuran na parang show. Si Aling Leonor, na pinagbahagi ko ng gulay mula sa hardin sa loob ng maraming taon, tinakpan ang bibig na gulat. Gusto kong sumigaw na inosente ako, ngunit nilamon ako ng hiya. Nang itulak nila ako sa likod ng patrol car, tiningnan ko ang bahay. Nakasabit ang pintuan sa bisagra at sa porch ay natamaan ako ng huling sakit. Si Ana ay may mga braso sa palibot ng mga bata. Si Juan ay parang susuka. Si Maria ay tahimik na umiiyak. Si Pedro ay nawawala at sa harap nila ay may photographer. Kamera sa kamay. Si Ana ay nagpupose na inaayos ang ulo para mahuli ang morning light. Hinigpitan sila hindi para aliwin kundi para ma-frame. Hold it there, Ginang Reyes, sabi ng photographer. Ito ang cover ng taon, ang reunion ng siglo. Ang flashes ay nagpabulag sa akin sa salamin. Ang aking mga apo ay props sa kanyang sakit na drama. Nang umandar ang patrol, may bagay sa loob ko na tumigil sa pagiyak at naging malamig. 13 taon ko silang pinrotektahan mula sa mga lobo. Nag-double shift ako. Natuto akong magtrenza ng buhok ni Maria. Kabisado ko ang rules ng basketball para kay Juan. Nagpupuyat ako sa lagnat ni Pedro. Isinuko ko ang tahimik kong retirement, ang aking ipon, ang aking kapayapaan, para ayusin ang sinira niya. At sa 20 minuto, bumalik si Ana mula sa wala para sunugin lahat. Sa rearview mirror, tiningnan ako ng pulis. May sasabihin ka ba, Lolo? Isinandal ko ang ulo at ipinikit ang mata. Hindi pa, bulong ko. Hindi pa. Ngunit nagsisimula pa lang ang digmaan at gagawin kong abo ang kanyang kaharian. Ang kulungan ay amoy chlorin, pawis, bulok at kawalan ng pag-asa. Umupo ako sa bench na bakal na nakabolt sa sahig na masakit ang joints ko dahil sa halumigmig. Sa palibot ko ay mga lalaking matigas ang tingin. Bukol ang knuckles at tattoo na nagsasabi ng masasamang desisyon. At naroon ako, Lolo Pepe Reyes, 70 taon, naka-orange sandals na malaki ng 2 size. Nagtataka kung nakakain na ng almusal ang aking mga apo.
May guard na humampas sa bars ng kanyang baton. Reyes, legal matter. Dinala nila ako sa maliit na interview room. Sa rayadong mesa ay isang batang lalaki na parang hindi pa nagsisimulang mag-ahi. Murang suit, basang shirt. Ginoong Reyes, sabi niya na nabibigatan ang boses. Ako si Bruno, ang public defender ninyo. Hindi niya ako tinitingnan sa mata. Nag-shuffle ng papeles, nahuhulog ang ballpen, pinupulot. Tingnan mo, Bruno, sabi ko, hindi ko kailangan ng drama. Sabihin mo kung kailan ako makakauwi sa aking mga apo. Gumawa siya ng mukha. Iyan ang problema, Ginoo. Tinanggihan ng hukom ang initial release. Ngunit nakakuha tayo ng bail. 25 milyon. Huminga ako ng maikling mapait na tawa. Anak, sa pensyon ko binabayaran ang kuryente at pagkain. May 2,500 akong inimpok para sa glove. Sinabi mo lang sa akin 25 milyon. Kumuha si Bruno ng tablet. Hindi lang ang bail, ang narrative. Kailangan mong makita ito. At naroon ang news. Bangungot sa suburb. Lolo kidnaps 3 minors. Si Ana sa podium, microphones na parang gutom na ahas. Sa tabi niya isang lalaking parang expensive marble. Si Ramon Ledesma, mga abogado na sumisira ng buhay na may ngiti sa magazine. Ang aking ama ay dangerous fanatic. Umiyak si Ana sa kamera. Pinakamahusay na acting ng buhay niya. Sinabi niya na 13 taon na ang nakaraan, ay dumating siya sa bahay, at naghihintay ako na may baril na pinilit siyang tumakas. Na ikinulong ko ang mga bata sa dunggion. Pinisil ko ang kamao sa ilalim ng mesa. Ang tanging armas ko ay lumang air gun para sa daga. At dunggion ay kwarto na may glowing stars na idinikit ko para hindi matakot si Pedro sa dilim. Si Ledesma ang humawak ng salita na galit, na hindi sila titigil hanggang makulong ako. Nahihilingin nila full custody at damages sa emotional torture. Itinulak ko ang tablet na halos bumagsak. Kasinungalingan, ungol ko. Lahat kasinungalingan, Bruno. Nilunok niya ang laway na skeptical. Nakita niya ang babaeng umiiyak sa A. Na-convict na ako ng public opinion. Kung may ebidensya ka, witnesses. Ipinikit ko ang mata at tinamaan ako ng memorya ng araw na yon na may alikabok at desperasyon. Wala akong baril, may susi ako. Dumating si Ana na nanginginig. Kulay abo ang balat dahil sa pills. May utang siya, malaki, sa mga taong nagpapadala ng reminder. Papapatayin nila ako, Papa. Sasaktan nila ang mga bata, sigaw niya. Wala akong 250,000 sa bangko. Kaya naglakad ako sa aking lumang pick-up. Ipinagbili ko iyon ng cash ng hapon na iyon. Naglakad ako pauwi sa ilalim ng araw at ibinigay ko ang bundle. Kunin mo, bayaran mo, linisin mo sarili mo. Maging ina ka. Kinuha niya ng walang pasasalamat. Hindi tiningnan ang mga babi. Tumakbo lang at ngayon sinasabi sa mundo na hinabol ko siya ng armas. Ginoong Reyes, sabi ni Bruno na parang malayo. Kailangan natin ng statement. Baka incapacity dahil sa edad. Tumayo ako, kumaluskos ang upuan. Hindi ako ulianin at hindi ako amin ng guilty sa anuman. Iniligtas ko sila. Ipinagbili ko ang aking pick-up para iligtas ang buhay niya at ibinenta niya ako para sa headline. Inilagay nila ako sa common cell na may 20 o 30 lalaki at na may plastic cover sa screen. Yellow tape sa aking bahay. Sirang kintuan, pagkatapos ang aking mugshot. Mukha akong baliw, gusot ang buhok, malaki ang mata sa shock. Isang malaking lalaki, tattoo sa lig, tiningnan ako at pagkatapos ang namatay ang bulong-bulungan, tumayo siya. Ikaw iyan, ang kidnapper. Unggol niya. Umurong ako hanggang sa dingding. Itinaas ko ang kamay, palad bukas. Hindi totoo iyan, kasinungalingan. Hindi niya pinakinggan. Sa kulungan may hierarchy, at ang sumasakit sa bata ay nasa pinakababa. Ikinulong mo sila. Dumura siya. Ninakaw mo sa ina nila. Lumapit siya. Ang iba ay gumawa ng circle na nakatakip sa guards. Nakita ko ang galit sa mata nila. Pareho ng galit ko kay Ana, pero sa akin nakatuon. Naghanda ako. 70 ako, masama ang tuhod, masama ang balikat, hindi ako mananalo. Dumating ang kamao niya na parang tren at biniyak ang pangako. May puting liwanag na sumabog sa ulo ko. Nalasahan ko ang metal. Ang bungo ko ay tumama sa konkrete na parang sangang nabali. Bumagsak ako at ang huli kong nakita ay ang news sticker. Ina muling nakasama ang mga anak milagro sa Hilaga. Pagkatapos nawala lahat, nagising ako sa infirmary na may sakit na parang drill sa bese ng bungo ko. Binigyan ako ng doktor ng 2 paracetamol at papel na nagsasabing fit ako. Si Bruno ay naghihintay sa labas, mas kinakabahan. Nakakuha siya ng bondsman, ngunit ang presyo ay lahat.
Ang aking bahay, ang lupa na binili ng aking ama kalahating siglo na ang nakaraan. Kung hindi ako dadalo sa hearing o lalabag sa kondisyon, agawin nila ang bubong. Pinirmahan ko na nanginginig ang kamay. Ang bahay ay kahoy at bricks. Kung wala ako, ay hangin lang na nakakulong. Ang tatsipawi ay mabagal na humilyasyon. Tinitingnan ako ng driver sa mirror. Nasa lahat ng news ang mukha ko. Ang kidnapper lolo, nang iwan ako, ayaw niya pa ng bayad. Dumura siya sa labas at umalis. Natira ako sa sidewalk na tinitingnan ang mga guho ng buhay ko. Ang pulis tape ay sumasayaw sa hangin na parang 6 streamers. Ang oak door na 3 beses kong inayos ay nabiyak. Nakasabit ang lock. Tumawid ako ng tape at itinulak. Ang katahimikan ang unang tumama sa akin. 13 taon ang bahay na ito ay musika, cartoons, sapatos. Sa kahoy, si Maria na nagpa-practice ng violin. Noong una ay parang umiiyak na pusa. Tawa ni Pedro sa kanyang jokes. Ngayon ay home ng refrigerator lang at aking hininga. Ginulo ng pulis lahat. Unan na binuksan, drawer na nakakalat, cereal box na nakabukas, maliit na bola na tuyo sa sahig. Ngunit ang totoong damage ay hindi nila ginawa. Ang hallway ay puno ng crooked frames, walang laman. Nawala ang mga picture. Kinuha o sinira ni Ana. Gusto niyang burahin ang 13 taon. Magkunwaring hindi ako naging ama niya. Pumasok ako sa kwarto ng mga bata. Matres na nakabaligtad, damit na nakakalat. Umupo ako sa kama ni Pedro at tumama ang bota ko sa matigas. Inilagay ko ang kamay sa ilalim ng kama at kinuha ang lumang pacifier. Naninilaw na may beer. Itinago ito ni Pedro nang sabihin namin na malaki na siya. Hinawakan ko ito at bigla ay nasa harap na ako ng bahay 13 taon na ang nakaraan. Gabing mahalumigmig na amoy ulan at murang alak. Si Ana ay katabi ng rusty car. Engine na nanginginig, itim na usok. Isang lalaki na may tattoo sa lig ang naghihintay sa driver's seat. Hinahampas ang steering wheel na impatient. Si Ana, payat hanggang buto, naninigarilyo at may diaper bag. Pinakiusapan ko siya sa aking work boots. Huwag kang umalis. May babi kang kailangan ng gatas. May maliit na babae at lalaki. Kailangan kanila. Huminga siya ng chemical at mapait na usok sa mukha ko. Sawa na ako, Papa, sa iyak, sa diaper sa bayang ito. Gusto kong mabuhay. Gusto kong malaya. Kinuha niya ang keychain, ibinato sa akin. Tumama sa dibdib ko at bumagsak sa alikabok. Ayan, ang mga susi. Kung gusto mo sila, panatilihin mo. Mga sanggol lang naman, puro abala. Iyan ang sinabi niya sa sarili niyang anak. Sanggol, abala. Pinulot ko ang susi. Nang itaas ko ang tingin, sumasakay na siya sa kotse. Kung alis ka ngayon, huwag ka nang bumalik, sigaw ko. Huwag bumalik kung hindi ka malinis. Tumawa siya, matalim, Wild. Huwag mag-alala, matanda. Hindi mo na ako makikita ulit. Pupunta ako sa Las Vegas. Umalis ang kotse na may screech at nakita ko ang ilaw nito na nawala. Pagkatapos narinig ko ang iyak sa loob. Si Pedro nagutom. Binuhat ko siya at nangako sa sanggol na hindi pa nakaka-focus na hindi siya magiging abala, na siya ang sentro ng mundo. Nawala ang memorya at bumalik ako sa kasalukuyan na hawak ang pacifier. Sinasabi niyang hinabol ko siya. Ngunit ang totoo ay itinapon niya sila na parang basura dahil abala sila sa kanyang kalayaan. At ngayon, dahil may trust fund, bigla niyang naalala na ina siya. May tumama sa frame ng pintuan na nagbalik sa akin. Itinago ko ang pacifier sa bulsa. Si Agent Molina yon. Local police na minsan nakakasama ko sa ilog. Hindi niya ako matingnan sa mata. Inabot niya ang papeles. Pasensya na, Pepe, talaga, pero kailangan ko ipaalam sa iyo. Temporary restraining order ito. 500 metro ang layo kay Juan, Maria at Pedro. Walang direct o indirect contact. Isurrender ang anumang armas. Nasa malaking Hotel Mirador siya. Bulong niya. May private security. Huwag kang lumapit. Kung lalabag ka, I revoke ang bail at mabubulok ka sa loob. Nang umalis siya, naging libingan ang bahay. Pumunta ako sa kusina. Kailangan kong kumain. Kahit masakit ang tiyan. Maligamgam na ang gatas. Itinapon ko sa lababo. Naglinis ako dahil iyon lang ang makontrol ko. Nagwalis ng seyal, tinipon ang salamin, nilinis ang fingerprints. Hanggang 9 ng gabi, nakaupo pa rin ako na nakatitig sa dingding. Iniisip kung may inhaler si Maria. Bigla siyang inaatake ng hika kapag stress. Hindi alam iyon ni Ana. Hindi niya alam kung saan namin inilalagay ang gamot. Bigla ring tumunog ang landline sa dingding. Iyong hindi na ginagamit. Natakot ako. Tumunog ulit na matalim. Itinaas ko ang receiver na gusto kong tanggalin ang cable kung reporter.
Hello. Static. Mabigat na hininga at bulong na nanginginig. Lolo, natigilan ang puso ko. Si Juan yon. Okay ka lang. Nasaan ka? Sabi ko na hinigpitan ang telepono. Sa banyo ko ninakaw ang cellphone ng isang staff. Bulong niya. Lolo, kailangan mo kaming tulungan. Baliw siya, totally baliw. Nanginginig ang paa ko. Ngunit pinilit kong kalmado. Dahan-dahan, anak. Ano ang nangyayari? Nakulong kami sa suite. Kinuha niya ang mga phone namin. Kinuha kay Maria ang inhaler dahil pangit daw sa pictures. May dala siyang stealing team. Pinipilit kaming magsuot ng masikip na damit at magpose para sa social media. Kinukurot niya si Pedro kapag hindi ngumingiti. Nabulag ang paningin ko sa galit. Juan, pakinggan mo ako. Kailangan mong maging matapang. Protektahan mo ang kapatid mo. Umiyak siya. May mga lalaki sa labas, guards. Hindi kami pinapalabas. Sabi niya ikaw ay makukulong forever. Na akin na kami ngayon. Lagi niyang pinag-usapan ang pera, abogado, trust fund. Hindi niya kami gusto niya ang tsekwe. Alam ko sa tiyan ko. Hindi pag-ibig, kasakiman. Hindi ako pupunta sa prison. Sabi ko ng matatag. Ibababalik ko kayo. Pangako ko iyan. Ngunit gawin mo exactly ang sinasabi ko. Low profile. Huwag makipag-away sa guards. Ngunit tandaan lahat. Kabisaduhin ang sinasabi niya. Kaya mo ba? Sa tingin ko, ngunit bilisan mo. Umunggol siya. Sabi niya dadalhin niya kami sa malayo. Binanggit niya ang Switzerland, boarding school. Ipadadala niya kami roon na parang package. Lolo, kailangan ko nang umalis. Darating siya. Narinig ko ang door knob at ang matalim na boses niya sa background. Kanino kakausap? Namatay ang tawag. Natira ako sa madilim na kusina na hawak ang receiver na parang walang kwentang plastic. Sabi ng batas 500 metro. Sabi ng batas, siya ang ina. Ngunit hindi narinig ng batas ang takot sa boses ng aking apo. Ibinaba ko at pumunta sa kwarto. Kumuha ako ng lumang bag. Hindi ako maghihintay ng hearing habang tinorture niya sila. Kailangan ko ng tulong at alam ko kung sino ang tatawagan. Isang lalaki na hindi ko nakakausap sa 20 taon. May utang sa akin mula sa panahon na magkasama kami sa oil at bata pa at tanga. Si Basilio na tinatawag na Basque. Dating private investigator, hanggang talunin siya ng alak. Kung may makakatrace kung saan galing ang pera ni Ana, siya iyon. Kinuha ko ang susi. Ang katahimikan ay hindi na oppression. Countdown na. Hindi pa, Ana. Bulong ko sa hangin. Hindi ka pa panalo. Noong gabing iyon alam kong mas masama. Nakapagsabi pa si Juan ng higit pa bago pinutol ang linya. Ginawa ni Ana ang sweat na prison at stage. Pinilit si Maria na magsuot ng tie dress para mag-record ng videos sa ilalim ng ring light. Pinipilit silang ngumiti at ulitin na miss nila si Mama. Kapag off ang kamera, ikinukulong niya sila at pumupunta sa bar. Ngunit ang nagpanginig sa akin ay si Pedro. May malubhang allergy siya sa mani na kahit alikabok ng shell ay makakasara ng lalamunan niya sa 2 minuto. May EpiPen kami sa kusina, sa bag niya at sa glove compartment. Hindi alam iyon ni Ana. Umalis siya bago pa makakain ng solid si Pedro. Sinabi sa akin ni Juan na nag-order siya ng room service at nagkalat ng peanut butter cookies sa kama para kainin ni Pedro. Dahil cute daw. Tumanggi si Pedro na takot at pinilit niyang ipasok sa bibig. Kailangang itulak siya ni Juan para iligtas ang buhay niya. Kinuha niya ang EpiPen na sinabing dramatic lang. Ang aking apo ay walang gamot. Nakakulong sa babaeng kayang patayin siya sa ignorance at vanity. Nag-drive ako sa precinct. Mabilis ako nang hindi tinitingnan ang speedometer. Kalahati ng buhay ko sa oil. Kapag may sumabog, hindi ka nag-file ng forms. Gumagalaw ka o namamatay ang tao. Ngunit pagpasok sa fluorescent lights, naintindihan ko na walang kwenta ang mundo ko rito. Pumunta ako sa counter. Ang duty sergeant ay si Cardenas. Minsan inayos ko ang lawnmower niya ng libre. Nakita niya ako at tumigas ang mukha. Gusto kong mag-file ng report, sabi ko. Ang aking mga apo ay nasa immediate danger. Sumandal siya, crossed arms. Danger mula kanino? Ginoong Reyes. Mula sa ina nila. Dumura ako. Pinilit niyang pakainin ng mani ang bata na may deadly allergy. Kinuha ang gamot niya. Magpadala kayo ng welfare check sa Hotel Mirador ngayon. Tumawa siya ng tuyo. Pakiintindi ko. Ang lalaking accused ng kidnapping 3 minors gusto mag-report sa victim dahil binigyan ng cookie ang anak niya. Alam mo ba kung gaano kabaliw pakinggan iyan? Hindi kabaliwan. Totoo. Hinampas ko ang counter. Hindi niya sila kilala. Sinisaktan niya sila. Tumayo siya na mabigat.
Threatening voice. Libre ka pa lang sa himala. Ikaw ang suspect. Siya ang ina. Kung gusto niyang bigyan ng kooki, binibigyan niya. Hindi ikaw ang magdidikta kung paano niya palakihin ang mga batang ninakaw mo. Ninakaw ulit, na parang magnanakaw ako sa gabi, at hindi ang tanging nag-alala kung buhay sila. Halos patayin niya siya bulong ko na nabibiyak. Umuwi ka sabi niya na nakaturo sa pintuan. O I revoke ko ang bail mo sa harassment. Lumabas ako na mas maliit kaysa dati. Sa trabaho ako ang nag-utos at gumagalaw ang mga tao, dahil alam nilang inaalagaan ko sila. Dito ay matandang kriminal lang ako. Ang batas ay peder at binabalik ko ang ulo ko rito. Naglakad ako sa aking pick-up na nakaparada sa madilim na sulok. Makapal ang hangin sa gabi. Naramdaman ko ang helplessness at kinamuhian ko iyon higit sa sakit. Hinawakan ko ang handle at may boses na huminto sa akin. Ginong Reyes, lumingon ako. May silver Mercedes na humihina sa dalawang parking slot. Nakasandal sa hood si Ramon Ledesma. Sa personal ay mas shark siya kaysa sa T. Perfect suite, shining shoes, slim cigarette sa daliri. Pinisil ang kamao ko. Ano ang gusto mo? Huminga siya ng usok sa langit at naglakad na calculated boredom. May alok ako ng parachute, Pepe. Pwede mo akong tawaging Pepe, sagot ko, at wala akong gusto sa iyo. Tumawa siya at kinuha ang white envelope. Inabot niya. May cashier's check dito na 5 milyon. Natigilan ako. Higit pa yon sa naipon ko sa maraming taon. Para saan? Compensation. Sabi niya ng mahina. Generous si Ana. Kinikilala niyang inalagaan mo sila sandali. Pirmahan mo lang ang document. Anong document? Voluntary relinquishment ng anumang custody rights. Aminin mong matanda ka na. Overwhelmed. Hindi mo kaya ang 3 teens. Mag-retire ka. Kunin ang pera at pumunta sa Quiet Retirement Community sa tabing dagat at huwag na makipag-contact kay Ana o sa mga bata. Umakyat ang galit ko na parang apoy. Gusto mo akong bilhin nila. Sumandal si Ledesma. Gusto kong maging realistic ka. 70 ka na. Bankrupt at facing serious charges. Sisirain kita sa court. Ipapinta kitang abusive at hoarder na matanda. Mamatay ka sa prison o kunin ang pera at mag-fishing. Panalo lahat. Kinuha ko ang envelope. Ngumiti siya na triumphant. Pagkatapos ay pinunit ko ng dahan-dahan isa at isa hanggang confetti. Ibinato ko sa sapatos niya. Sabihin mo sa anak ko na hindi ako ibinebenta. Sabi ko na lumalapit sa kanya. At sabihin mo na kung may mangyari kay Pedro dahil sa katangahan niya. Hindi ko kailangan ng abogado. Sasama ako sa kanya mismo. Ang ngiti niya ay naging poisonous grimace. Nagkakamali ka, matanda. Binigyan kita ng chance. Ngayon ay ililibing kita. Sumakay siya sa Mercedes at umalis na may usok. Nanginginig ang kamay ko sa adrenaline, hindi takot. Akala nila ay mabibili ako. Wala silang alam kung sino ang kinakalaban nila. Sumakay ako sa aking pick-up. Wala akong pera o batas sa panig ko. Ngunit may alam ako na wala sila, ang katotohanan. At may baske na nakakahanap ng needle sa haystack kung ginto ang needle. Umandar ako. Hindi ako matutulog. Aalamin ko kung saan galing ang pera na nagbayad kay Ledesma, kay Ana, at bakit kailangan niya ang aking mga apo ng ganoon, na sinusubukan akong suhulan para tumahimik. Nakaratating ako sa lumang trailer sa likod ng depot sa gilid. May yellow bulb na humihina sa pintuan na umaakit ng malalaking gamo-gamo. Doon nakatira ang baske. Nagkasama kami sa golf nang akala pa namin invincible kami. Kumatok ako ng malakas. Baske, buksan mo. Ako si Pep. May tumama sa loob. Mura. Binuksan niya na naka-stained shirt at boxer na may loose revolver sa isang kamay at bote ng liquor sa kabila. Graybeard, red eyes. Hi, Pepe, parang naatrasan ka. Ganoon ang pakiramdam ko. Pwede ba akong pumasok? Pumasok ako sa amoy lumang papel, gun oil at cheap alcohol. Magulo ang trailer ng files at empty bottles. Ngunit sa sulok ay desk na may lit monitors, ang altar niya. Umupo ako sa bots at ikinuwento ko lahat. Ang raid, arrest, cookies, bribe. Pinakinggan niya nang hindi kumukurap. Nang matapos ako, inilagay ang revolver sa mesa. Bumalik siya. Bulong niya na magaspang ang boses. At lumalanggoy sa pera. Si Ledesma ay hindi tumatayo sa menos sa 500,000 advance. May sweat, bodyguards. Sabi ko, saan galing? Nag-crack siya ng daliri. Alamin natin. Nagtype siya ng mabilis. Para sa lasenggo ay surgical ang kamay niya. Una ay ni-trace ang dating boyfriend, si Tristan. Sa 5 minuto ay naglabas. Dead end. Patay si Tristan sa overdose 2 buwan na ang nakaraan sa motel. May utang at waran. Kaya hindi siya. Hindi,
Tumango siya. Ngunit tingnan mo ito. Nakalista si Ana bilang contact. Nag-identify ng body at hindi man lang kinuha ang ashes. Iniwan sa stete na ilibing. Tunog niya iyan. Nagpatuloy ang Basque. Walang trabaho sa 10 taon. Wala sa pangalan niya hanggang 3 linggo na lang. At bigla platinum cards, account sa tax havens, front company na ABB Holdings. Saan galing ang initial money? Tanong ko. Pinikit niya ang mata. Malaking transfer. Galing sa firm sa Monterrey, Montemayor Y. Salinas. Inheritance lawyers na humahawak ng trusts para sa oil money people. Bumilis ang pulse ko. Hindi kilala ni Ana ang ganong tao. Maliban kung mula sa ama, bulong ko. Umikot ang upuan niya. Ama ng menor de edad. Sinabi mo sa akin na sinabi niya na street musician. Hindi, tumango ako. Sinabi niyang Julin at namatay bago ipanganak si Pedro. Ngumiti ang Basque ng walang joy. Rule number 1. Lahat nagsisinungaling, lalo na ang addicts. Hinanap niya ang birth certificates na unknown father sa 3. Pagkatapos nagdig sa sealed files, mula 13 taon na ang nakaraan. Paternity test ordered nang humingi si Ana ng welfare. Narito, bulong niya, kailangan niya magbigay ng name para makasingil ang stete ng support. Binigay niya, Julin Colmenares. Hindi ko narinig ang apelyido na iyan. Sino ang Basque? Matagal siyang tahimik, humlang ng computers at gamugamo sa salamin. Pagkatapos sumipol, umupo ka ng maayos, Pepe. Si Julin Colmenares ay hindi ordinaryo. Siya ang second son, ang shameful son ni Eusebio Piedra, owner ng Petróleos Piedra, isa sa pinakamayaman sa bansa. Namatay siya noong nakaraang buwan. Nakita ko sa news. Pinanatili siyang malayo ni Piedra ng pera. Paliwanag ng Basque habang nagbabasa. Discreet ang buhay ni Julin. Namatay sa motorcycle accident, 4 buwan na ang nakaan. Walang will. Nagliwanag ang ulo ko. Kaya ang inheritance ay sa direct heirs. Tumango ang Basque. At dahil walang asawa o living parents, sa mga anak niya si Juan, Maria at Pedro. Binuksan niya ang legal file. Ang trust ni Julin, valued sa 900 milyon. Nahilo ako. Ang aking mga apo, na may second-hand clothes at generic cereal, ay multimillionaires. At narito ang pinakamasama, sabi ng Basque na hinampas ang screen. Nakalok ang pera hanggang 21. Sila, ngunit ang legal guardian ay tumatanggap ng admin fee, 25 milyon taon-taon, plus housing at access sa assets para sa benefit ng minors. Naramdaman ko ang apdo. Hindi pag-ibig, hindi redemption, salary ito. Kailangan niya ang custody para buksan ang vault. Sabi ko na nanginginig sa galit. Binigyan ako ng Basque ng printout. Hindi lang custody, kailangan niyang maging sole guardian. Kaya kanya inakusahan ng kidnapping. Kung gawin kang kriminal, hindi ka makikipaglaban sa guardianship. Mananatili siya sa mga bata. Kukunin ang tsekwe at mabubuhay na Rina habang pinalaki sila ng yaya at boarding schools. 13 taon walang tawag, walang birthday, at nang lumitaw ang pera, sinipa niya ang pintuan ko. Itinuro ng Basque ang isa pang clause. Resident sa Family Mansion Colmenares sa San Pedro Garza Garca, hanggang majority ng bunso. At isang detail na nagpako sa akin. Ang hearing para permanent guardian at release ng funds ay sa susunod na Martes, 6 na araw. Naintindihan ko ang buong plano. Kung normal siyang dumating, makikita ng judge ang abandonment at aking 13 taon ng pagpapalaki. Maaari akong manalo ng guardianship o at least share it. At ibig sabihin kontrolin ang trust para protektahan ang mga bata. Ngunit ang kidnapper ay hindi nakakakuha ng custody. Ang kriminal ay hindi nag-admin ng 900 milyon. Kailangan niyang sirain ako. Kaya ang tactical team, ang kwento ng baril, ang kulungan, kailangan niyang gawin akong monster para siya ang savior. Kung nakakulong ako sa Martes, siya lang ang papasok, walang opposition at kukunin ang susi ng pera. Gusto kong ipaalam sa kanila. Kumuha ako ng burner phone at tinawagan ang number na ginamit ni Juan. Sana nakatago pa. Tumunog isa at robotic voice. Disconnected ang number. Tinawagan ko ulit pareho. Natagpuan niya. Nakakulong ang aking apo sa guards at ina na tingin sa kanya ay walking money at hindi ko man lang masabi. Darating ako. Itinaas ng Basque ang volume ng news. Lumitaw si Ana sa harap ng hotel na naka-black at pearls na parang grieving sign. Si Ledesma sa likod, elegant vulture. Tinanong ng reporter ang plans. Tumingin si Ana sa kamera na fake tears na kailangan ng healing, privacy. Kaya alis sila ng gabing iyon papuntang Europe, sa specialized center sa Switzerland para sa kidnapping victims. Ang flight namin sa 2 oras.
Papuntang private airport, sabi niya. Nawalan ako ng hangin. Kung isasakay niya sila sa plan at makalabas ng bansa, tapos na. International cases tumatagal ng taon. Ipa-boarding school niya sila. Kukunin ang kalahating milyon at hindi ko na sila makikita ulit. Tumakas siya, sabi ko na naiintindihan. Natatakot siyang makipaglaban ako bago Martes. Hindi na legal battle ito, rescue na. Kung pupunta tayo, lalabag ako sa order, sa bail. Kung mahuli ako, 20 taon. Sinuri ng Basque ang cylinder ng revolver at itinago sa baywang. Inabot niya ang susi ng lumang kotse niya. Kung gayon, mas mabuti na huwag tayong mahuli. Inisip ko ang takot na boses ni Juan, ang hika ni Maria, ang buhay ni Pedro, na ibinenta sa mansyon. Umalis na tayo, sabi ko. Nag-drive ang Basque na parang hinahabol ng demonyo sa madilim na daan. Ungol ang engine, nanginginig ang chassis at umakyat ang speedometer hanggang parang sasabog. Pumasok ang hangin sa bintana na amoy ulan at burned tire. Hinigbitan ko ang dashboard ng isang kamay at sa kabila ang crowbar na kinuha ko sa ilalim ng upuan. 1-0 minuto, Pep. Sigaw ng Basque. Kung may clearance ang pilot, lilipad sila bago tayo makarating. Lumitaw ang private airstrip. Glass building, high fence, razor wire. Sa runway amber lights at naroon na parang white monster. Jet ready, engines howling, black SUV sa stairs. Nakita ko sila sa ilalim ng spotlights na parang hell stage. Si Ana na hinila si Pedro sa braso. Ang aking apo ay nagpupumilit. Hinila niya ng walang awa. Isang malaking lalaki na buhat si Maria sa balikat habang sumisipa siya. At si Juan, ang aking Juan ay hindi umiiyak, lumalaban. Tumayo siya sa harap ng guard. Naghagis ng suntok ng buong lakas. Tumawa ang lalaki at itinulak siya. Bumagsak si Juan. Agad tumayo sa pagitan ng plane at kapatid. Pinipilit nila sila, Basque, sigaw ko. Sirain mo ang gate. Hindi siya nagdalawang isip. Pinaandar at sinira ang gate. Sumigaw ang metal, sparks, at tumasok tayo na derapando sa runway. Siguro nakita tayo ng pilot dahil umanga ang engines ng Desperado. Block ang plane, sigaw ko. Tinawid ng Basque ang kotse at preno ng pahiga sa harap ng nose ng jet. Ilang metro lang kami sa stairs. Binuksan ko ang pintuan bago pa tumigil ang kotse at lumundag. Nagprotesta ang tuhod ko. Ngunit ang adrenaline ang anesthesia. Itinaas ko ang crowbar, mabigat at malamig. Bitawan ninyo sila. Ungol ko sa ibabaw ng howl ng engines. Binaba ng guard si Maria. Tiningnan ako ni Juan. Mata na puno ng disbelief at hope. Lolo. Humarap si Ana. Hinampas ng hangin ang buhok niya. Hindi siya natakot, galit siya. Isakay sila sa plane ngayon. Sigaw niya sa guards. Nagdalawang isip ang mga lalaki nang makita ang matanda na may metal sa kamay at baliw na driver na may revolver sa baywang. Lumakad ako, may arthritis at minsan sumasabay ang puso. Ngunit doon ay naramdaman kong higante ako. Kung hahawakan ninyo ulit sila, babaliin ko bawat buto ninyo, ungol ko. Ang pinakamalaking guard ay inilagay ang kamay sa jacket. Nagpaputok ang Basque sa hangin. Pinutol ng explosion ang gabi. Umatras, sigaw niya. Ang susunod ay hindi warning. Huminto ang lalaki na itaas ang kamay. Hinawakan ni Ana si Pedro sa shirt at sinubukang isakay niya mismo. Hindi. Sigaw ko at tumakbo. Nakarating ako sa stairs nang hinila na niya sa unang step. Hinampas ko ang metal ng crowbar. Malakas na tunog na tumunog. Bitawan mo siya, Ana. Tiningnan niya ako mula sa itaas. Pathetic ka, matandang mahirap. Akala mo kaya mong pigilan ito? Akin sila. Akin sila. Ipinanganak mo sila. Dumura ako. Hindi mo sila pag-aari. Sirenas. Una malayo, pagkatapos malapit. Red at blue lights na bumuhos sa fuselage. Airport police, sino man. Ngumiti si Ana ng cruel. Tapos na, Pep. Binigyan mo ako ng lahat. Tama siya. Nilabag ko ang order. Sinira ang property, pumasok na armed sa runway. Ngunit hanggat hindi lumilipad ang plane na yon, nakakuha ako ng oras. Hoy, ibaba ang object. Tunog ng megaphone sa likod. Lumingon ako. Patrol cars, agents na nakatutok sa akin. Tiningnan ko si Juan, si Maria na nakayuko, si Pedro pa rin hawak niya. Mahal ko kayo, sigaw ko. Mahal ko kayo higit sa lahat. Huwag ninyong kalimutan. Sinimulan kong ibaba ang metal para sumuko. Ngunit ang guard na nagdalawang isip ay sumugod sa akin. React ako sa instinct at itinaas ang braso para takpan. Taser, taser, sigaw ng isa. Naramdaman ko ang tusok sa dibdib. Parang kidlat. Tense ang buong katawan. Puting sakit, brutal.
Bumagsak ako sa aspalto. Gumulong ang metal palayo. Narinig ko si Juan na sumigaw ng pangalan ko. Napalibutan ako ng buots. Pinisdihan nila ako sa sahig. Pinusasan nila ng mahigpit na kumagat sa buto. Tumigil sa resisting, sigaw nila, kahit hindi ako makahinga. Sa fog ng sakit nakita ko si Ana sa itaas ng stairs. Hindi na siya tumatakbo. Tinitingnan kung paano ako kinakaladkad na parang sako. Inaayos niya ang dress, buhok at kinausap ang pilot. Nabasa ko ang labi niya. Hindi sila makakaalis. Scene ang runway at closed. Nagtwist ang galit ang mukha niya. Ngunit kailangan niyang isama ang mga bata sa plan nang hindi lumilipat. Hindi siya alis ng gabing iyon. Binili ko ng oras sa pamamagitan ng pagpapalit ng kalayaan ko sa delay. Itinapon nila ako sa patrol. Nakita ko pa ang basque na pinusasan sa hood ng kotse niya. Tiningnan niya ako at tumango ng malungkot. Nawalan ako ng malay bago makarating. Nagising ako sa beep ng heart monitor. Amoy disinfectant at watts. Sinubukan kong gumalaw at nakita ang pulso ko na nakaposas sa bed rail. Prison ward ng hospital. May guard sa pintuan. Masakit ang dibdib ko kung saan tinusok. Nang mapansin ng guard na gising ako, lumapit ng walang habag. Welcome back, Reyes. Nasaan sila? Wala namang pakialam. Mas malaking problema mo. Nilunok ko ang laway. Ano? Aggravated assault. Violation ng protection order. Damages. Resisting. At dahil pumasok ka sa regulated runway at inatake ang plane, gusto nilang isabit sa iyo terrorism sa airport facilities. Federal crime, minimum 20 taon, no bail. Tiningnan ko ang ceiling, 20 taon. Mamamatay ako sa loob. Si Ana ang mananalo sa kanila at sa 900 milyon. Namaga ang mata ko. Akala ko natalo na ako hanggang naalala ko ang loose floorboard sa kwarto ko. Ang hollow na hindi nakita ng pulis dahil naghahanap sila ng non-existent dungeon. Naroon, sa cedar-smelling bots, ang mustard envelope. Iningatan ko. 13 taon na hindi gamitin. No clear option yon. Sisirain nito si Ana. Ngunit babaliin din ang puso ng aking mga apo. Ayaw kong malaman nila kung sino talaga ang ina nila. Ngunit wala na akong choice. Kung gusto kong iligtas ang future nila, kailangan kong sirain ang past nila. Tiningnan ko ang guard. Kailangan kong tumawag. Isa lang, sagot niya. Kanino? Hindi, sa abogado. Sabi ko na tumitigas ang boses. Sa tanging lalaki na natira para tapusin ito. Kailangan kong makalabas ang baske at pumasok sa bahay ko isang huling beses. Dahil ang envelope na iyon ay hindi papel, resibo iyon. At oras na para ipakita sa mundo kung ano exactly ang ibinenta ni Ana Reyes, 13 taon na ang nakaraan. Ang oras sa ward ay mabagal. Sa 2 na madaling araw, nagbago ang hangin. Pinalitan ang young guard ng matipuno, dead eyes. Tiningnan ang relo at lumabas. Iniwan ang pintuan na nakabukas. Sumigaw ang instinct ko. Mula sa dilim ng hallway ay lumabas ang shadow at pumasok ang lalaki na naka-surgical uniform. Ngunit malapad ang balikat. Mask, blue gloves, gumagalaw na parang predator. Lumapit siya sa eye ko at kinuha ang syringe na may clear liquid. Sino ang nag-utos sa iyo? Gasgas ko. Natigilan siya at tinusok ako ng dead eyes. Matulog ka na, matanda. Mas mabuti iyan. Heart failure, common sa edad mo. Inilagay ang kamay sa injection port. Hindi ako nag-isip. React ako. Nakaposas ang kaliwang braso ko. Ngunit libre ang kanang paa sa ilalim ng sheet. Hinintay ko siyang yumuko at sinipa ko ng buong galit ko. Tumama ang sakong ko sa tuhod niya. May asqueros crack. Umunggol siya at bumagsak. Nagkabasag ang sering. Tulong. Ungol ko na hinila ang chain. Nagbangon siya na pilay at tumakas ng tumakbo ang nurses. Nakaraos ako. Ngunit alam ko ang isang bagay. Umakyat ang digmaan. Natatakot si Ledesma na may hawak ako at kung susubukan nilang patayin ako rito. Diyos tulungan ang baske. 5 milya sa ilalim ng Numon SKY. Ang baske ay lumalaban sa sarili niyang digmaan. Iniwan niya ang borrowed bike sa bundok sa likod ng property ko. Ang bahay, na palibutan ng tape ay parang abandoned. Ngunit naramdaman niya ang katahimikan. Walang kuliglig, ibig sabihin may predators. Pumasok siya sa window ng laundry na may knife. Gumalaw na parang ghost sa sahig. Iniwasan ang mess ng raid. Sa hallway, may floorboard na kumaluskos. Click. May tactical light na nag-blind sa kanya. Pagkatapos isa pa at isa pa. 3 lights mula sa sala. May bisita tayo, sabi ng deep voice. Hindi pulis, mercenary. Sabi ng Lawyer Ledesma na baka bumalik ang daga para sa keso niya. Hindi natigilan ng baske,
bumagsak siya. May taser na sumitsit kung saan sana ang dibdib niya at tumama sa dingding. Gumulong siya sa pintuan ng kwarto. Kunin ninyo at gawing accident. Order ng voice. Nanatisod ng maraming beses. Ang baske, 65 taon, powered BY alcohol at loyalty laban sa young professionals, walang baril kinuha na nila. Kamay lang at kung ano makita. Kumuha siya ng heavy lamp na bronze base. Naghintay. Lumitaw ang una at binagsak ng baske ang lamp sa bungo niya. Bumagsak ng walang tunog, isa na lang. Sumugod ang baske sa hallway at itinulak ang pangalawa sa dingding. Hinampas ng isa ang balikat niya ng baton. Sumigaw ang baske, ngunit dumikit na parang aso. 2 headbutt at binasag ang ilong na may splash. Ang pangatlo, leader ay sinipa siya sa ribs at lumipad. Pinisdihan ng buhot sa sahig. Nasaan? Demand na pinipisil. Sinuri namin ang walls. Atik, saan itinago ng matanda ang leverage? Ang baske, duguan ng mata, ngumiti na pulang-pula. Sinuri ninyo ang walls, pero hindi ang sahig. Pinilipit niya ang ankle na dirty bar move. Bumagsak ang leader. Gumapang ang baske sa kwarto ko. Inalis ang carpet. Itinaas ang loose board na may bloody nails at kinuha ang botch. Pagkatapos sumabog ang pintuan at tumasok ang leader na may knife. Tapos na, matanda. Sit-sit niya. Tiningnan ng baske ang window. Ang jump sa backyard. Niyakap ang botch. Hindi pa. Bulong niya at lumundag. Sumabog ang salamin na parang diamonds. Bumagsak sa bushes na nagpreno at naghiwa. Gumulong sa konkrete na may scream at nakita ang shard sa calf niya. Ngunit hawak niya ang botch. Narinig niya ang sigaw sa itaas. Flashlight na sumisilip sa backyard. Baba at tapusin ninyo. Nagbangon ang baske ng puwersa. Pilay. Nag-iwan ng dugo. Lumundag sa fence at bumagsak sa damo ng kapitbahay habang lumalabas ang mercenaries. Nanatili siyang tahimik na niyayakap ang bots na parang relic. Dumaan sila na ilang sentimetro lang. Naghintay ang baske ng 1 oras. Binuksan ng kaunti para i-check ang envelope. Isinara at hindi pumunta sa hospital. Alam niyang babantayan. Naglakad siya ng 5 milya sa bundok. Duguan sa bawat hakbang para maihatid ang package. Nang makita ko siya kinabukasan sa visiting room, bugbog at bruised, hindi ko nakita ang lasenggo. Nakita ko ang sundalo na katatapos lang ng pinakamahalagang misyon ng buhay niya. At nang hawakan ko ang blood-stained envelope na yon, alam ko na kahit ano mangyari sa court, hindi ako nag-iisa. Ang araw ng trial ay madilim at mahalumigmig. Hindi ako nakatulog. Ginugol ko ang gabi na nakadikit ang mustard envelope sa balat sa ilalim ng uniform. Nakakagasgas ito, ngunit ang gasgas na iyon ang nagpapanatili sa akin na sand. Inilipat nila ako sa van na walang bintana. Ang chain sa ankles ay parang funeral bells. Pagbaba ay tinamaan ako ng ingay. Hindi justice ito, circus. Daang tao sa barriers, reporters na sumisigaw ng pangalan ko. Naghahanap ng ekspresyon na maibebenta. Posters mula sa Strangers, protektahan ang mga bata. Ikulong siya, monster. Ginawa ni Ledesma ang public opinion na lynching. Pumasok ako na nakayuko ang ulo. Malamig ang courtroom, malaki, dark wood para maging maliit ka. Puno ang audience, shoulder to shoulder, kapitbahay na ilang taon na iniwasan ang tingin ko. Parents ng classmates ni Juan. At naroon si Ana sa prosecution table, ngunit hindi na ang babae sa expensive coat. Ngayon ay suffering mother, oversized gray sweater, no make-up, exposed dark circles, buhok sa meshibon, tissue sa kamay, masterpiece ng manipulation, si Ledesma sa tabi, sharp na parang knife. Ang public defender ko, si Bruno, pinagpapawisan. Bulong niya na 20 taon ang hinihingi ng prosecution. Na kung magpakita ako ng remorse, baka babaan sa 1-0. 1-0 taon ay mamatay bago lumabas. Hindi ko sinabi, hindi ako tatanggap ng anuman. Ang judge, Ginoong Paredes, pumasok na stone face, tiningnan sa ibabaw ng glasses at sa mata niya guilty na ako. Ang trial ay carnage. Si Ledesma ay hindi nagpresent ng case, nag-stage ng show. Ipininta akong bitter old man na nagnakaw ng bata para punan ang void. Pinag-usapan ang dungjion at psychological torture, at tinawag ang star witness niya. Akala ko pulis. Hindi ko inaasahan si Teodoro Guzman. Kapitbahay ko 2 bahay pababa. Siya mismong tinulungan ko magtayo ng fence pagkatapos ng bagyo. Na nakipag-beer sa porch ko. Umakyat siya sa stand nang hindi tumitingin sa akin. Ginoong Guzman. Sabi ni Ledesma na naglalakad sa harap ng jury. Sabihin ninyo kung ano ang narinig ninyo sa loob ng maraming taon sa Bahay Reyes. Nilunok ni Guzman ang laway, tiningnan si Ana, na nagbigay ng maliit na tango. Sigaw, maraming sigaw sa gabi. Narinig ko ang mga bata na nagmamakaawa
na palayain sila. Narinig ko si Ginoong Reyes na sinasaktan sila. May gasp sa buong courtroom. Naramdaman ko ang suntok sa tiyan. Kasinungalingan iyan. Sa bahay ko ang tanging sigaw ay sa tea-game o bata na naglalaro. Sinungaling, bulong ko. Hinawakan ni Bruno ang braso ko para tumahimik ako. Ngumiti si Ledesma. At bakit hindi kayo tumawag sa pulis? Natatakot ako. Lahat natatakot sa kanya. Violent siya. Minsan sinabi niya sa akin na kung may makialam sa family niya, ililibing niya. Kasinungalingan na binili ng pera o threat. Nilunok ito ng jury. Sabi sa akin ni Bruno na serious ito. Tiningnan ko ang envelope sa uniform ko at naintindihan ko na ang system ay hindi court. Dater ito. Tumayo ako. Fired ka na, Bruno. Sabi ko ng malakas para marinig ng court reporter. Natigilan si Bruno. Hinampas ng judge ang gavel. Ginoong Reyes, umupo kayo. May representation kayo. Hindi, Your Honor, sagot ko. Sarili ko ang re-represent. Puno ng bulong-bulungan ang sala. Ngumiti si Ledesma na delighted. Matandang nagpapasira sa sarili. Binigyan ng warning ng judge na bad idea. Hindi ko alam ang rules. Tinitigan ko siya. Baka hindi ko alam ang procedure. Ngunit alam ko ang truth at ako lang dito ang nakakaalam nito. Pagkatapos ng heavy silence, tinanggap niya. Kinuha ni Bruno ang briefcase niya na nanginginig ang kamay. Binati ako ng good luck at umalis. Hiniling ng judge ang first witness ko. Sabi ko, wala akong witness. Tumawa si Ledesma ng kaunti. Inis ang judge. Tinanong kung may opening statement ba o sayang lang ang oras. Inilagay ko ang kamay sa uniform. Kinuha ang mustard envelope. Gusot, marumi ng lupa at dried blood ng baske. Nakita ko ang mata ni Ana na nakatitig dito. Tumigil siya sa acting. Tumigas ang katawan niya. Kilala niya ang kulay ng kasalanan niya. Dahan-dahan akong naglakad sa stand na itaas ang envelope para makita ng jury. Tahimik ang sala, isa sa mga silence na mabigat na parang bato. Pinunit ko ang seal. Ang tunog ng papel na pinupunit ay parang putok. Matatag ang kamay ko. Kinuha ko ang handwritten document sa line paper. Naninilaw, worn edges. Ngunit may notary seal na dated August 14 na, 2012. Nilinis ko ang lalamunan at binasa ng malinaw, malamig, para sa bawat sulok. Ako, Ana Reyes, sa pamamagitan nito ay ibinebenta ng buo at permanent ang aking parental rights at authority sa aking mga anak na Juan, Maria at Pedro kay Jose Reyes. Ang transfer na ito ay final at absolute. Bilang kapalit ng pagtalikod sa lahat ng claim sa pagiging ina at pangako na hindi na makikipag-contact sa kanila o kay Jose Reyes, tumatanggap ako ng 750,000 cash. Ang perang ito ay para sa pagbili ng Toyota Fortuner 2012 model. Nanumpa akong hindi na babalik. Itinaas ko ang sheet. 750,000. Ang presyo ng 3 buhay. Sumabog ang sala sa collective gasp. Tumigil sa pagtype ang court reporter na nakanganga. May hakbang ang bailif na disgusted. Ngunit hindi pa ako tapos. Kinuha ko ang picture na nakakabit sa likod ng papel. Ipinakita ko sa jury at judge. Si Ana, sa parking lot ng dealership na nakasandal sa red Fortuner na open roof, ngumingiti na parang predator. Sa isang kamay ang susi, sa kabila ang fan ng bills at sa likod, blurry pero clear, sa mainit na konkrete, ang baby career ni Pedro, 2 buwan, pulang-pula sa iyak, iniwan habang nagpopose ang ina niya sa pera. Inilagay ko ang letter at photo sa harap ni Judge Paredes. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa mukha niya. Kinuha niya ang sheet at nanginginig ang kamay. Binasa 1, 2, tiningnan ang photo. Nawala ang professional composure at lumabas ang human fury ng taong nakatingin sa monster. Si Ledesma, ang unbeatable lawyer, natigilan. Naging abo ang mukha niya. Tiningnan ang document, pagkatapos ang client niya at lumayo sa kanya na parang contagious ang bulok. Isinara ang folder, iniwan ang pen. Surrender. Si Ana sa unang pagkakataon ay hubad. Walang pretty tears, walang acting. Hinanap niya ang alis sa sala at wala. Tinitingnan siya ng jury na may galit, ang audience na may horror. Malakas huminga ang judge na pinipigilan at nang magsalita ay mababa. Dangerous ang boses. Ginang Reyes, sa 20 taon ko sa bench na ito akala ko nakita ko na lahat. Ngunit ito ibinenta mo ang mga anak mo. Hindi adoption. Hindi humingi ng tulong. Ibinenta mo sila para sa kotse. Itinaas ang photo at iniwan ang baby mo sa pavement sa gitna ng tag-init para magpicture sa pera. Tumayo si Ana na panik. Hindi totoo iyan, sigaw niya. Pekeng iyan. Gawa-gawa niya. Hinampas ng judge ang gavel na parang thunder.
Authentic ang notary seal. Match ang handwriting sa lahat ng pinirmahan mo ngayong buwan. Huwag mo akong insultuhin. Bumagsak si Ana na umiyak ng pangit. Ngunit sinubukan pa ni Ledesma na iligtas ang sinking ship. Tumayo siya, theatrical voice, na irregular daw, demand expertise, na may 13 taon ako para Pekin. Sasagot ang judge nang biglang bumukas ng malakas ang back doors. Nagulat ang sala. Lumingon ako na may tunog ng chains. Si Juan yon. Dumating na pawisan, punit ang shirt, kulang isang sapatos, mata na may apoy na kilala ko. Sigaw ni Ana ang pangalan niya na parang order. Binignore niya si Ana at naglakad sa center aisle. Gusto siyang pigilan ng bailiff, ngunit ungol ko. Hayaan ninyo siya. Apo ko iyan. Itinaas ng judge ang kamay. Hayaan magsalita ang bata. Nakarating si Juan sa tabi ko. Mas matangkad kaysa sa akin. Pinisil ang balikat ko. Pasensya sa pagkalete, lolo. Kailangan kong lumabas sa banyo, window ng hotel. Mabilis ang guard, ngunit mas mabilis ako. Pagkatapos tiningnan ang judge. Totoo lahat ang sinabi ng lolo ko. Nagsisinungaling siya, hindi niya kami gusto niya ang pera. Nagprotest si Ledesma. Minor under duress, brainwashed. Inilagay ni Juan ang kamay sa bulsa at kinuha ang cheap black flip phone. Iyon ang iniwan kong hidden sa kanya. Natagpuan niya ang decoy. Hindi ako brainwashed. Sabi niya na itinaas na parang evidence. At may proof ako. Binuksan niya, pinindot ang buton at inilapit ang speaker sa mic. May static, ngunit clear ang voice. Si Ana, walang iyak, walang sweetness, pure harshness. Kaya, kailan ninyo ibibigay ang pera? Demand niya. Sagot ng lalaking voice. Pagkapirma ng guardianship sa Martes, Ana. Okay, dahil hindi ko na kaya isa pang araw sa mga batang iyan. Tinitingnan ako ng malaki na parang gusto akong patayin, at ang maliit ay hindi tumitigil sa reklamo. Pathetic. Sinabi ng lalaki hold on to the 900,000,000. Keep eyes on the prize. Alam ko na ni Ana. Pagkahulog ng tsekwe, bibilhan ko sila ng 3 tiket sa pinakamurang boarding school sa Switzerland. Pero malayo, hayaan silang mabulok doon. Tinanong ng lalaki tungkol sa akin at tumawa si Ana. Tuyo, malamig. Huwag mag-alala. Sabi ni Ledesma 20 taon siya. Matanda na, mamamatay sa loob. Magbibrindis ako sa Paris habang ang mga apo niya ay nabubulok sa Alps. Matandang tanga na sana namatay na noon pa. Pinatay ni Juan ang recording at absolute ang silence. Mas mabigat kaysa dati. Horrified ang jury. Ang judge ay hindi na surprised, galit na. Si Ana, sa wakas walang mask, naglabas ng animal scream at sumugod hindi sa akin, kundi kay Juan, na may kuko na naghahanap ng mukha niya. Ibigay mo, akin ka. Sigaw niya. Umurong si Juan na hawak ang phone palayo. Nag-interpose ako, ngunit hindi kailangan. Ganito ang mga ganyan, ungol ng judge. 3 agents ang bumagsak sa kanya at pinosasan. Sumisipa siya, kumagat, dumura, sumigaw ng mura. Ako ang ina, akin sila. Nakita ni Ledesma ang disaster at gusto tumakas. Isinara ang briefcase, tinipon ang papeles, naghakbang papuntang exit. Ginoong Ledesma, sabi ng judge na kalmado na nakakatakot. Natigilan ang abogado. Nagpresent ka ng witness na alam mong nagsisinungaling. Pinadali mo ang fraud. Kumplice ka sa conspiracy para agawan ng lalaki ang kalayaan at family niya para sa pera. Tiningnan ang agents. Dalhin ninyo si Ginang Reyes. Charges perjury, fraud, abandonment, assault at conspiracy. Humarap si Ana sa akin. Pure rage. Kinamuhian kita. Sana mamatay ka. At sa unang pagkakataon sa 13 taon, hindi ko naramdaman ang galit, piti lang. Alam ko, sabi ko ng mahina, at kaya ka natalo. In-order din ng judge na restuhin si Ledesma. Investigation. Recommendation ng disbarment at criminal charges. Kinarga siya na nakadrag ang expensive shows. Chaos ang sala, reporters na sumisigaw. Ngunit sa gitna ay may impossible calm. Tiningnan ako ni Juan na may chains. Panalo tayo, lolo. Tanong niya na nanginginig ang boses, habang bumababa ang adrenaline. Nakita ko ang judge na nag-indicate na tanggalin ang shackles ko. Nakita ko ang empty space kung saan dating mga monster. Anak, sagot ko, niyakap siya ng mahigpit. Panalo tayo. Hinampas ng judge ang gavel sa huli. Case dismissed permanently. Ginong Reyes, libre ka at tungkol sa custody ng minors. Sa tingin ko naroon sila kung saan dapat. Lumabas ako ng court hindi bilang accused, kundi bilang lolo. Si Juan sa tabi ko at kulang pa ang pinakamahalaga. Bawiin sina Maria at Pedro. Diretso kami sa hotel. Sinubukan kaming pigilan ng guards.
Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi ako may crowbar. May signed federal order ako. Nang makita nila, tumabi sila. Pagbukas ng suite door, sina Maria at Pedro ay nasa sofa, nakayupyop, takot. Akala nila babalik ang ina nila para kaladkarin sila papuntang Switzerland. Nang makita nila si Juan na sefe, naglabas sila ng iyak na nagpabiyak at nagpabuo sa akin ng sabay. Sumalpok si Pedro sa katawan ko at inilibing ang mukha sa tiyan ko. Kumapit si Maria sa braso ko na parang lumulubog sa dagat. Niyakap ko sila at nangako na walang makakaagaw ulit sa kanila. Ang mga susunod na buwan ay whirlwind ng papeles. Ang pera, 900 milyon, parang unreal Diyos number. Sa kanila iyon. Galing sa unknown father at ina na ibinenta sila. Pumunta ako sa firm na nag-admin ng trust. Paeho na handang tulungan si Ana na looban ito. Pumasok ako na best flannel shirt at work boots ko. Tinitingnan nila ako ng mataas hanggang inilagay ko ang guardianship sa mesa. Tinanggal ko silang lahat, admins, lawyers, accountants na tumingin sa iba. Inilipat ko ang trust sa conservative firm na may iron ethics at binakuran para kahit ako ay hindi makahawak sa kapital. Ang perang iyon ay para sa college, first homes, feature. Kinuha ko ang admin fee na authorized ng court. Ngunit hindi para sa lutsuri, para ayusin ang nasira. 6 buwan pagkatapos ay tumayo ako sa harap ng lumang bahay ko. May for sale sign na umuugoy sa hangin. Masakit magpaalam. Dito ko pinalaki ang anak ko at pagkatapos ang mga anak niya. Dito may tawa, luha at silang pintuan din, yellow tape, ghosts. Oras na para bitawan. Ipinagbili ko sa young couple na nagsisimula. Dinala ko ang natira at parte ng fee at binili ang dream ko mula pa 20 anyos. Malaking ari, yung parang luxury mobile home. May real beds, full kitchen at space para sama-sama ng hindi masikip. Lumabas kami isang Martes ng umaga. Hindi tumingin pa atras. Nag-drive west. Nakita ang plains na naging hills at pagkatapos red desert. Kumanta kami sa radyo, kumain sa roadside eateries, tumawa hanggang masakit. Sa unang pagkakataon sa 13 taon, walang siya daw na naghihintay sa daan. Ngayon ay nakaupo ako sa folding chair sa gilid ng Copper Canyon. Bumabagsak ang araw at pinipinturahan ang langit ng orange at purple na parang impossible. Amoy pin at firewood ang hangin. Sa harap ko ay crackling campfire. Tinuturuan ni Juan si Pedro kung paano i-roast ang marshmallow nang hindi sinusunog. Kahit determined si Pedro na gawing uling. Si Maria ay nagbabasa na nakabalot ng blanket. Paasalog. Peaceful na hindi ko nakita mula pa bata siya. At sa pagtingin sa kanila, hindi ko nakikita ang 900 milyon, hindi fideicomiso o trials. Nakikita ko ang aking mga apo. Akala ni Ana na mabibili ang happiness, na mansyon at private jet ang pupuno sa butas sa loob niya. Akala niya good deal ang pagbenta ng mga anak niya sa 750,000 dahil nakabili siya ng Fortuner. Nagkamali siya. Sabi nila thicker ang blood kaysa water at ginagamit iyan para i-justify ang sins. Para pilitin ka magpatawad sa sumisira sa iyo dahil lang magkapareho ng yene. Natuto ako ng masakit na biology lang ang blood. Ang love ay choice, ang loyalty ay act. Pinili ni Ana ang pera. Pinili ko sila. At habang tinitingnan ko si Pedro na tumatawa kapag nasusunog ang marshmallow niya at binabati ni Juan ang likod niya, habang ngumingiti si Maria sa pagtingin sa kanila, alam kong tama ang choice ko. Ibinenta niya ang mga momentong ito sa presyo ng second-hand na quotes. Pwede namang nandoon ang pera sa bank. Ngunit hindi ito worth kahit isang yakap nila. Dahil family ay hindi ang nanganak sa iyo. Family ay ang nanatili, ang nagbenta ng pick-up para bayaran ang utang mo. Ang sumira ng gete para pigilan ang plane. Ang umupo sa tabi mo sa court kapag galit sa iyo ang buong mundo. Family ay ang nandyan kapag dumating ang bagyo at nandyan pa kapag lumiwanag ang araw. At sa pagtingin sa aking 3 apo sa tabi ng apoy, alam ko ang isang bagay ng sigurado. Nasa bahay tayo. Kahit saan natin ipark ang mobile home na ito, nasa bahay tayo. At iyan ang yaman na hindi kailanman may intindihan ni Ana. At kung ang kwentong ito ng paglaban para sa justice at pagprotekta sa mga minamahal mo ay nakagalaw sa puso mo, pakiklik at mag-subscribe para suportahan ang matandang ito. Saan ka nanonood ngayon? I-comment mo. Talagang binabasa ko at pinapasalamatan ko ang bawat isa.